Hinihinalang kwitis ang dahilan ng sunog na nakatupok sa tinatayang 12 bahay sa Fontanilla, Barangay Pinagbuhatan sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Nangyari ang sunog pasado alas 12 ng madaling araw nitong Auno. Umabot ito sa second alarm. Ayon sa mga barangay kagawad na sila Jess Santos at Rose Omali, nasa mahigit 100 na individual ang dinala sa Balsangkat Multipurpose Building na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga nasunugan. New Year's Eve, nakatanggap tayo ng info na may nasusunog na residential dito sa Fontanilla Compound. So between 12 to 12:15 nag-start yung sunog. Yun nga, kasagsagan talaga ng ang paghihiwalay ng taon. At agad naman nakapag-responde yung mga firemen natin, yung mga bombero sa Pinagbuhatan, tsaka sa mga katabi natin na barangay. So hanggang sa C3, may mga ibang lugar din na mga rumisponde. Ang naging cost kasi nito, hindi pa naman final dahil nag-iimbestiga pa ang BFP. Mayroong di umano na fireworks o kwitis or lusis ang pumasok doon sa loob ng bahay ng isang residente. Doon nagsimula ang apoy. Light material po yung bahay. Mabilis na kumalat. Oo po, January 1 po as of about 12:05. Nag-umpisa po yun sa isang paputok. Ito hapon po doon sa Villa Fontanilla. Yung bahay po doon ay nakabukas yung bintana. Pumasok po yung, I'm not so sure kung kwitis daw yun, pumasok po sa bintana. It so happens, 12:05 yun. So yung mga tao nasa kalsada, nagse-celebrate na ng New Year. Nakita na lang nila na yung bahay nila ay umaapoy na. That time kasi mayroon pong natutulog na isa. Yun ang ginising nila. Yung bahay na yun po ay mayroon po tayo doong PWD si nanay. Kagagawa pa lang po ng kanyang yung artificial leg. Nakasama po yung nasunog, yung mga diaper niya at saka po yung mga maintenance po niya. Sa ngayon po, medyo okay naman po si nanay. Nangangailangan lang po sila ng medical at saka assistance po para po doon sa kanya mga katulad po sa mga orthopedic po. Bumaha naman ng tulong para sa mga nasunugan mula sa local government unit, pamahalang barangay at iba pang organisasyon. Tiniyak ng mga kagawad na aalalay ang barangay sa mga nasa evacuation center at pinasalamatan ang mga naghatid ng tulong sa mga ito. Pagkatapos ng magkaroon ng fire under control, pinapunta na sila dito sa E. Santos Multipurpose Building para mag-evacuate. Sa initial po, base po ito sa evaluation ng DSWD. 27 families, 114 individuals. Yun po yung total na mga naapektuhan ng sunog. Sa ngayon hindi pa natin masabi kasi yung mga karabihan ng bahay doon totally talagang naubos eh. So siguro pinaka-safe between 1 to 2 weeks maka-recover sila doon sa mismong lugar nila. Siyempre, nandito naman yung ating barangay para mag-assist at yung mga local government natin sa opisina ni Mayor Vico at ni Congressman Roman Romulo. At siyempre sa mga sanggunian, panlusod. Nung kahapon nandito rin nagpadala ng tulong si Consi Simon Romulo Tantoco. Kanina, kasunod nila Mayor Vico at ni Kong Roman, dumating din si mga staff ni Consi Angelo. Tapos sa San Sebastian Paris po, sa pangunguna po ni Father Felix Gutierrez. Maraming salamat po, Father. Pagkakaalam po natin ay 12 na bahay, 27 families, at meron po silang 6 na renters. So, all in all po is 33 po. And 114 na individuals po. Siyempre nakapaghanda ang ating barangay sa pangunguna ni Ka-Province Salandanan at ng Council. At siyempre yung papasalamat din kami sa city government, sa LGU, kay Sir Brian Pong, kay Mayor Vico, na agad din naman nagpadala po ng mga modular tent para pansamantala nilang matutuluyan at yung mga gamit na higaan. Noong madaling araw na yon, dumating po sila. Dumating po yung mga kagamitan natin. Kaya maraming salamat po sa agad na pag-assist sa amin dito sa Barangay Pinagbuhatan. Nagpapasalamat po ang ating Barangay Pinagbuhatan sa tulong po na ibinibigay sa atin ng lokal na pamahalaan. Siyempre sa pangunguna po ni Mayor Vico Soto, ni Vice Mayor Dodot Jaworski at
mga council at syempre sa ating Congressman Roman Romulo. Maraming salamat po sa tulong na pinapadala niyo po dito sa ating mga kabarangay na nasunugan. Kahapon naman po ay dumating na po si ating butihing Vice Mayor, Simon Tantongco. At ngayong umaga naman po ang ating mahal na Mayor Vico Soto at si Congressman Roman Romulo. At syempre po ang ating napakagandang konsehal Angelo De Leon po. Marami pong salamat po sa mga medic po, sa mga DSWD, sa staff po ng barangay, at syempre po yung mga sweeper po na agaran pong nagpuntahan ng aking pong tinawagan ating kapatid Robin sa Landanan para po malinis po yung ating mga pinangyarihan ng sunod. Maraming salamat po sa inyo. Kung di po dahil sa inyo, hindi po tayo magiging maayos po doon. Sa mga po gusto po makatulong po, sila po ay talaga pong wala pong naisalba. Baka po may mga kapatid tayo dyan na meron po may bibigay po sa kanila, financial, medical, whatever po. Sila po ay nandito po sa East Santos Multipurpose po, Barangay Pinagbuhatan po. Hinihiling po namin ang support at tulong niyo po para po mga kapatid natin. Andito po sila, makita niyo po. Meron po tayong 2 buwan na bata po na nasunog po totally ang kanilang bahay po. So magtulungan po tayo, pinagbuhatan nyo. At hindi lang po sa matag pinagbuhatan. Pasigay nyo, panahon na po ng pagkakaisa pong muli. Tulungan nyo po kami mga pinagbuhatan sa mga nakaranas po ng sakuna. Sa mga nasunugan, nandito lang po ang ating pamahalaan na nakahanda naman umalalay sa kanila. At meron naman po kasing proseso yung lalo sa DSWD para makapagbigay po ng mga benepisyo sa mga nasunugan. Paalala na lang din po sa susunod na mga ganitong okasyon, lalo New Year, iwasan na po natin talaga yung paputok. Dahil yan po ang talaga nagiging cause ng sunog at disgrasya pagka sumasapit yung bagong taon. So hindi naman din po tayo nagkulang ng paalala. Maging sa local government unit, nag-abiso rin po, umikot yung ating mga bumbero, mga kapulisan para paalala yung iwasan yung paputok ngayong bagong taon. So ang barangay din naman po, umikot din ng December 31 para magpaalala rin po. So siguro talagang doble ingat lang po sa lahat ng residente, lalo't ngayong mga ganitong pagkakataon, hindi natin talaga inaasahan. Sa mga nasunugan po, alam ko pong hindi po napakaganda ng pagdating po sa inyo. At alam naman po namin kung gaano po kahirap emotionally, physically, mentally ang inyong niraranasan. Pero sabi nga po, ang lahat po ay nangyayari sa kalooban po ng Panginoon. Siya lamang po ang tanging nakakailam kung bakit po nangyayari yan. At di po niya ibibigay sa atin anumang pagsubok kung alam po niyang hindi po niya natin niyang kakayanin. Magpakatatag po tayo at manalig lamang po tayo sa Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan. At kami po ng Sangguniang Barangay Pinagbuhatan sa pangunguna po ng ating Kapitan Robin sa Landanan ay nandito naman po para po umalalay po sa inyo. Anytime po na may kailangan po kayo, andito lang po kami ngayon at araw-araw po kami nakasuporta po sa inyo. Wag po kayong maiyang lumapit sa amin kahit po through text, at tulad po kanina, through text lang po yung mga naging problema. And sa pamamagitan po ni Congressman Roman Romulo na akin nakachat kayo ng umaga, naayos naman po niya agad yung naging problema po kahapon. At ganun din po kung meron po kayong problema, andito po ang ating kagawad Jess Santos po, kagawad Sandro Asilo po, kagawad Rudy Bognot, kagawad RC Lucas, kagawad Tony Bello, at siyempre po kagawad Ramil Lontok po. Nagpasalamat naman ang mga nasunugan at ayon sa kanila, ramdam nila na hindi sila pinababayaan ng gobyerno. Okay naman, nung una, di ko matanggap yung nangyari sa bahay ko, nasunog, walang natira kahit isa. Ang tanging suot lang namin, yun lang ang natira. Ako, tsaka yung asawa ko, tsaka itong anak ko, wala siyang kundi yun lang din pong mga damit. Tapos yung mga, sa tabi namin, yung mga kapatid ng asawa ko, wala rin, danos din ang mga nila, kagamitan, lahat din pula. Tapos yung kapitbahay namin dito sa, bali kami, triangle ang pinagmula ng sunog dun sa dulo sa Puntanilla yung sunog. Dahil lang sa kwitis yun. Nabibigay naman yung tulong ni Mayor at saka ni Congressman Romulo, saka ni Kapitan Salandanan, saka si Angelo De Leon. Okay naman kahit paano. Food pack, banig, kasi mga kaldero, kawali, pakuluan. Kompleto naman po. Maraming pong salamat unang-una sa lahat kay Mayor, Congressman, kay Kapitan Robin Salandanan, saka po si Ma'am Angelo De Leon. Angelo De Leon,
Idol ka ng kapatid ko. Maraming salamat po sa lahat. Sa amin okay naman at nakaligtas naman lahat, wala naman na saktan o ano. Yun lang, okay na ako doon. Ako, mga anak ko at saka yung mother ko galing ng probinsya, umuwi, yun, na naka-experience pa ng medyo hindi maganda. Sobrang daming dumarating na tulong, talagang ma-appreciate mo, talagang salamat sa Buting Mayor, sa aming barangay captain, sa mga kagawad, lahat ng staff, salamat. Una yung mga kagamitan sa pagtulog, tsaka mga pagkain, tsaka yung personal hygiene. Yun. Una-una maraming salamat po sa mga tumutulong, lalo na mas magandang tumutulong kaysa tinutulungan. Yun lang po at maraming salamat. Ayos lang yung pagkakaano nila, assist. Lahat ng tulong na kukuha namin. Mga apo ko na to eh. Yung anak ko na doon sa bahay, doon sa ano. Marami pang inaayos doon sa sunog. Daming basura eh. Ayun, mga tulong na pagkain, mga mga clothes. Sa financial, wala pa yun. Dahil proseso pa yun. Pero okay na yun, nakaano na yun. Wala, ang mensahe ko lang doon, kailangan yung pag-ano nila, sinupin nila yung mga binigay ng mga kagawad natin, ni Mayor, ni Congressman, para hindi lahat kawawa. Nasunugan ka na nga, tapos hindi mo pa may isave mo ang dapat. Halos wala natira, kundi yung susutan. Yung sut lang namin. Okay naman po, tuloy-tuloy ang pagtulong ng gobyerno ng Pasig Municipality sa ang aming kapatid na si Robin sa Landanan. Bali, sa bahay po ako lang kasi solong bahay ko po. Pero yung buong pamilya ko po, na kapatid ko, ubos po, wala rin natira. Tuloy-tuloy po yung tulong na binibigay miski sa pagkain. Grocery, bigas, pagkain sa araw-araw. Saka mga medical kit, gano'n. Damit. Para po sa mga tumulong sa amin, maraming salamat po. God bless you po. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.